Isang matinding eskandalong yumanig sa Malacanang matapos naman mahuli mismo ni First Lady Liza Las Mags ang kanyang asawang si Pangulong Buting Jr. na may ibang babae. Ayon sa mga source, hindi na napigilan ni Ginang Gizata Las Mags ang kanyang emosyon at tumagulgol sa harap ng ilang malalapit na tauhan. Lumabas ang balitang ito matapos ang isang pribadong pagtatalo ng mag-asawa kung saan sinabing nagbanta si First Lady Liza Las Mags na isisiwalat sa publiko hindi lamang ang pambabae ng Pangulo, kundi pati na rin ang amoy katiwali ang nagaganap sa administrasyon. Ayon sa iniulat, matagal nang may tensyon sa pagitan ng mag-asawa dahil sa isyu ng pera at kapangyarihan. Ngunit ang insidenteng ito ay naging miksa ng mas matinding hidwaan sa Malacanang. Ilang insider ang nagsabi na mas matagal nang may hinala si Ginang Liza Las Mags sa ginagawang pagtataksil ng Pangulo. Ngunit ngayon lamang siya nakakuha ng matibay na ebidensya. Dahil dito marami ang nag-aabang kung tutuparin pa niya ang banta niyang inilantad ang umano'y katiwalian ng kanyang asawa bilang ganti sa matinding pagluloko sa kanya. Sa ngayon wala pang opisyal na payag mula sa Malacanang ukol sa isyong ito. Ngunit hindi mapigilan ang pagkalat ng usap-usapan sa publiko. Marami ang nagsasabing kung matutuloy ang pagsisiwalat ni First Lady, maaaring ito magdulot ng malaking dagok sa ibahay ng Pangulo, posibleng magdulot ng matinding krisis sa gobyerno. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na pangyayari upang malaman kung haharapin ba ni Buting Jr. ang mga akusasyon o kung may iba pang revelasyong lalabas mula sa loob mismo ng palasyo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa mga pangyayari. Ngayon, mga kababayan, itong si Mr. John Abines ay kilala siya sa talagang matalino, matapang na pagpapahayag sa social media. So kagabi nga ay nilusob ni Torre ng buwaka ng inang Digimonyong hayop na yan ang kanyang bahay at kinuha ayon sa post, okay, ni Mr. June ay kinuha yung kanyang laptop at kanyang cellphone. Ngayon mga kababayan, sa anong kadahilanan? Okay? So ang dahilan dahil sa post in the past ni John Abines na kung saan, okay, tignan natin dito ang post ni Mr. June. Right. Na kung saan meron siyang ayun, may 6 hours active na pala yung kanyang ito 6 hours, basahin muna natin. Ang sabi niya, when PNP CIDG invaded my home and confiscated my cell phone, they tried to download and prove my cell phone for 3 hours on site. I believe what they did was illegal for tampering on my phone, which is an evidence that's supposed to be preserved. I advise all friends to delete me from all groups, chats. Yan ang pinag-usapan namin kahapon, actually kagabi, to protect our personal conversation from prying eyes with malicious motives. I have nothing to hide from the law, but assume CIDG and PNP is spying on this account. I advise personal messages and jokes should not be sent to me because Diwata is now making PNP is personal army to oppress Filipino. Okay, Diwata is Torre. So, ayun, 12 hours ago, may post siya na yung kanyang telepono nga ay, ayun, my phone and PC was seized by PNP at midnight. So, talagang pinasok yung kanyang bahay illegally. Dahil, mga kababayan, sa post lang na parang, tignan natin ang post dito. Hayop talaga to mga Jotang Genemes na to. Sabi ko sa inyo, hindi talaga titigil ang mga abusado at mga desperado sa ginagawa, okay? Sa ginagawa nila sa atin. Dahil lang sa post ni, actually repost lang yun na kung may lumabas kasi na post na ospital, I don't know kung anong date ba yon, anong last month yata yon,
I think December, last year, na di umano na ospital itong si Torre. So dahil lang sa post na yon, actually, hindi naman kinonfirm ni Mr. John Abines yung post na yon, kundi it's a question na parang na-ospital ba? Na-ospital di umano itong si Torre. At mga kababayan, kahit pa sabihin pa niyang, kahit pa niya i-fake news na una ospital, anong nakaapekto kay Torre doon? Sa ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte nga pinatay nila sa mga post. Malubha, lahat na lang si Duterte ay nasa kabaong, lahat na ng kababuyan ginawa nila kay Pangulong Duterte nung panahon niya. Meron bang sinikil? Meron bang nilusob ang gobyerno ni Pangulong Duterte na mga vloggers dahil lang sa kanyang opinion, dahil lang sa kanyang reposting? Wala. Kaya sinasabi ko sa inyo, noon pa, nung ako ay nagsimula, at ngayon nakikita nyo na talagang isa-isahin tayo nito. Alam mo, isa lang naman ang bottom line nito. Ang pabagsakin ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Kasi nawala tayo for a couple of days, ano ba yung naging issue? Impeachment pa rin. Yun pa rin ang nilalabanan natin. Yun pa rin ang gustong pag-usapan ng gobyerno ni Bangag, na si Sara Duterte ay dapat ma-impeach ayon sa kaniyang mga ulupong sa Kongreso at Senado sa kanilang illegal na pag-file ng impeachment kay Inday Sara dahil sa kagustuhan nilang mawala sa political spectrum si Sara Duterte, kasi alam nila hanggat si Inday Sara ay nandiyan, hindi mananalo ang mga putang ina, mga jutang ginemes sa darating na halalan at sa mga susunod, lalo na sa 2028. So ang bottom line dito, paulit-ulit nating sinasabi, kaya natin nararanasan na itong mga panggigipit, pang-aabuso, mga kababayan, dahil kay Inday Sara. Dahil hindi nila kaya, kung makikita ninyo sa mga sorties nila, pumunta si Bangag sa Davao, kung saan-saan, dinumog ba siya ng tao? Hindi. Nag-hire sila ng mga tao, actually not hire parang gano'n na rin, binayaran nila through AKAP, through ayuda, para magkaroon lang ng katao sa plaza. Nakita nyo ba yung amor o pagmamahal ng taong bayan kay Bangag kumpara sa pagmamahal ng taong bayan kay Pangulong Duterte o sa iba pang mga Duterte, katulad kay Inday Sara, doon sa ginagawa na mga sorty-sorty nitong mga buwaka ng inang ito? Nakikita kasi nila yun. Imagine, kailangan pa nila mag-hire, magbayad ng trolls para lang may pumuri sa kanila. Yan kasi ang sistema, hindi ngayon. Noon ko pa sinasabi sa inyo yon. Noon, ako pala nagsasalta, nagkandapaos na nga tayo sa kadadadakdak dito. But I'm grateful na kayo ay lumalaban ngayon. Tumatayo kayo ngayon, uubusin kayong lahat. Isinimula yan kay Percy Lapid, na ginurgur nila, na pinagbintang kay Bantag, kung kani-kanino. Pero ang totoo, ang gobyerno di Bangag, ang mga gumurgor, pumatay kay Percy Lapid. Kaya nga ang pamilya noon nandito sa Amerika, nag-asylum visa ang 16 family members dahil sa takot sa gobyerno ni Bangag. And now, ano ang pangyayari ngayon? Look at us. Critics, vloggers, yung 37 vloggers, ano ang ginagawa ngayon sa inyo? Di ba? Kasama dyan si Mr. John Abines. Papayag na lang ba kayong papasukin ang inyong mga bahay ng mga hayop na mga pulis na ito sa ginagawa nilang illegal martial law? Dahil tayo ay pinagbibintangan, tayo mga kritiko, tayo ay nagdedestabilisa ng isang gobyerno.
Wala pong vloggers like us or critics like us ang nagdidestabilisa sa gobyerno ni Bangag. Dahil mismo ang gobyerno ni Bangag ay destabilisado na. Mismo ang Bangag nagpresidenteng Addictus Benedictus na dito sa Amerika ay na-forensic na ang video na siya ay sumisingot, yung hayop na yan, ang sumisira ng Pilipinas. Dahil kung yung impeachment ni Inday Sara na yan, na sinasabi nila kaya nila ginagawa yan para sa mamamayang Pilipino, they are concerned of that 125 million pesos na yan, na hindi yan ninakaw at pinaliwanag na yan mismo at hindi yan napatunayan na ninakaw ni Sara Duterte o ng kanyang opisina. Kung sila ay concerned about that sa pag-file dahil para sa mamamayang Pilipino at nananakaw ang pera, ulit-ulitin natin. Yung ngayon, bicameral report, okay, na diskubre ni Congressman Ungab at pinailan ang kaso nila Attorney Vic Rodriguez at ngayon pinagpapaliwanag sila at pinapipresent sa kanila. Okay? Yung mga report papers na yon, yung mga dokumento prior nilagyan ni Lisa Tanas at ni Bangag na mga numero, hindi ba issue ng corruption na yan? Paulit-ulit na lang po tayo and that is trillion pa nga yan eh. Trillions and trillions of money ng Pilipino compared to 125 million na binato nila o na ginagamit nila panira kay Vice President Sara Duterte para lang matanggal sa limelight o matanggal sa political spectrum si Inday Sara. Yan ang katotohanan yan, mga palangga. Kaya tayo ngayon ay pinapasok sa ating mga bahay-bahay katulad ni June Abinas and I hope mag-file siya ng kaso at I hope may saysay pa nga ang mag-file ng kaso sa Pilipinas dahil illegal yung kanyang ginagawa. Kung nagkamali man, let's say for example, kung hindi nagkamali kung sa tingin ni Jutang Genemes na sunog, okay, na si Torre, kung yan ay libelous, bakit hindi niya file ng case? Pero hindi niya gagawin yan. Dadaan siya sa tamang proseso. Although nag-file siya ng case, pero hindi siya dadaan sa tamang proseso kasi siya ay inaatasan ni Lisa Tanas ng Bangag na administrasyon na ito na gawin nila ang labag sa batas, ang abusuhin ang mga vloggers, mga critics, pasukin sa kanilang mga bahay-bahay anytime na gusto nila para kunin ang telepono, para kunin ang mga gadgets. Kasi what? Gusto nilang malaman kung sino-sino mga kinakausap natin. Personal natin yun. Kung may kaso laban kay John, bakit hindi idaan sa tamang proseso? Bakit sila basta-basta na lang papasok sa bahay ng may bahay na illegal ang search warrant nila? May ipinakita ba silang search warrant laban dito kay Mr. June Abines? Wala. Okay. Sabi ni Joy Velasco, Lord, please intervene. Dapat nga, which is nakakalungkot. Alright? Nakakalungkot kasi nga, mga kababayan, 2022 pa, sinasabi ko na dito sa inyo, tignan nyo yung mga senador natin ngayon, okay? Na mga re-electionist. Nakakampi natin. Pero mabuti na lang din yon at nagsasalita sila. Ngayon nyo lang napagtanto-tanto na demonyo ang gobyerno ni Bangag. Actually, hindi nila napagtatanto-tanto. Nakikita nila yan. Ang problema kasi sa ibang mga politiko na supposedly nakakaagapay natin ay mga vested interest lang. Personal interest lang din ang iniisip. Baka maapektuhan ang kanilang mga kandidatura and everything. Diba? Kaya hindi sila kaagad nagsalita. Kailangan pang may makadiskubre, katulad ni Ungab, katulad ni Rodriguez, katulad kung sino pa man,
kailangan pa magyaw-yaw ni Pangulong Duterte para magkaroon kayo lahat ng balls. January nang nag-start, I think, January of 2024, nung nagsalita ang Pangulong Duterte patungkol dito sa kalahat ng katalamakan, kabangagan ng gobyerno ni Bangag. At dahil nga desperado sila, dahil nga abusado at sila ay mga adik, wala na po silang nirerespeto na batas. Kung kaya nila Lisa Tanas maniobrahin ang mga tiwali diyan sa Supreme Court, nila tambaluslos, kaya nilang bayaran ang mga tiwaling justices, saan kayo pupunta? Right? Saan kayo pupunta? Self-destruct ang ginagawa ni Bangag sa sarili niyang gobyerno, sabi ni Modesto Valencia. Exactly. Hindi natin kailangan magdestabilisa ng isang gobyerno. Dahil mismo, mga kababayan, ang punot dulo ng ginagawa ng Bangag na ito, ng Bangag na administrasyon na ito, ay pagnanakaw, paghahakot sa pera ng mamamayang Pilipino. Bago pa yung bicameral report, bago pa yung National Budget 2025 na now 70% ay nagastos na nila o naipamudmud na. Pebrero pa lang. Yan ang bagong discovery ni Attorney Vic Rodriguez na panood natin kahapon. Mga kababayan, sabi nga niya, sana hindi lang tayo parang manalo sa papeles. O baka manalo lang tayo sa paper o nanalo nga tayo. Okay? Dineclare ng Supreme Court na ito ay illegal, immoral o kung ano pa man. Nasaan na yung pera? Nasaan na ang 70% of 6.325 trillion na i-transport na nila through crypto, through what, kung ano pang form of transportation ang ginamit nila para itago ang pera ninyo. Kaya kawawa talaga kayo, mga kababayan. Ngayon, mga palangga. Okay. Impeachment. Okay? Impeachment, everyday yun. Si Sara, lahat kinasabwat na ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ang mga pumabor dyan sa impeachment. Lahat ng mga jutang ginimis na yan, kumamkam ng pera ninyo. Kaya ang Pilipinas sira na, lubog na, na-destabilisa na hindi ng tao, kundi mismo ng gobyernong adik, ng presidenteng adik, ni Lisa Tanas na adik at kidnapper pa. Abangan ninyo, mga kababayan, ang aking interview kay distressed mother na kung saan pinakidnap ni Lisa Marcos sa kanyang 2 anak. Doon mismo ang nanay ang magsasabi kung ano ang participation na ginawa ni Lisa Marcos, Lisa Tanas. Halos gabi-gabi ko sinasabi sa inyo yan. And finally, nagbunga ang ating pagpasyal sa Belgium. At finally, na-meet ko si distressed mother. Okay? Alam naman nila pangalan. Pangalanan na natin. Okay? Later, pag lumabas na yung video na yon. Ngayon, mga palangga, isa-isa, ito, few days ago, pinagtatanggal or disable na naman ang YouTube channels ng SMNI. Hindi na bago yan. Yung ating political witch boy channel, disable nila kasi puro kipay ni Lisa yung nakapost doon. Puro pag-a-addict ni Bangag ang nakapost doon, kaya pinati-take down nila. Buti itong ibang mga page natin ay buhay pa. Mga kababayan. Sabi ko nga, desperado, okay? Desperado at abusado, wala na po silang respeto sa batas. Kaya nga, marami nagme-message sa akin, ano daw ba ginagawa ng mga men and women in uniform? Ayoko na manawagan sa kanila. Nakakapagod manawagan sa kanila. Kasi mukhang gusto nila yung mga anak nila, pagising nila sa umaga, yun na yung mga nakidnap, mga nadukot recently,
fresh na fresh. Mayroong mga bata na dinudukot. May umamin na isang babae somewhere nandukot sila sa Cavite kasi inaatasan sila, mayroon boss sila na foreigner daw na mayroon silang kota kung ilang mga bata ang madudukot nila sa araw-araw. Kaya ingatan ninyo ang inyong mga anak. Huwag ninyong hayaang maglaro mag-isa sa labas. Dapat lagi kayong nakabantay, huwag kayong chika ng chika, huwag kayong cellphone ng cellphone, lalo yung mga anak nyong minor de edad. Huwag ninyong hayaang mag-isa kahit sabihin mong 11 anyos, 12 anyos na yan, batang yan. Minor pa rin yan, babantayan ninyo. Wala na hong takot ang mga masasamang damo. Baka nga maaari yung mga foreigner na nangingidnap na yan, baka kasabwat pa yan ng gobyerno. Dahil wala nang takot Wala nang takot ang mga sindikato dahil mismo ang sindikato ay ang gobyerno ninyo. Sabi ni Ma'am Merlinda Bedia, classmate ng bunso ko, grade 5, nawawala, 2 days na. O, kita nyo yan. Nakita nyo yan, mga palangga. Now what? Pababayaan nyo na lang bang ganyan? Dahil si Lisa Marcos mismo ay nangidnap ng 2 bata. 23, 24, 25. Tama ba? 22, 23, 20. Yeah. Mahigit 2 taon na. 2025 na kita ngayon. Grabe, ang bilis ng panahon. Dahil mismo si Lisa Tanas, ay Gracia Digal, ay nangidnap ng 2 bata at kinasabwat niya itong si Francis Lloyd Tichua. Yun ay mga anak ni Francis Lloyd Tichua at nabanggit yan sa interview ko with Sheena, the distressed mother. Kung ang First Lady ninyo ay kasabwat sa pangingidnap ng mga bata, hindi ba kayo kakabahan? Kaya ewan ko dito sa mga ISAF na to na kinasabwat ni Lisa, tahimik pa rin kayo. Sana maramdaman ninyo. Sana yung susunod na kikidnapin ni Lisa, anak nyo na. Nang maramdaman nyo yung hapdi. Nang maramdaman nyo yung pait na naramdaman ni Sheena. Nung pinakidnap gamit ang mga fabricated documents, crime na ginawa ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr. at ni Teddy Boy Locsin Jr. Pinakidnap nila ang 2 bata. Kaya lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, ano ba pinag-uusapan ngayon? Puro Duterte impeachment and now election. Hindi ba dapat ang pag-usapan kung paano na gumanda ang buhay ninyo? Pero hindi. Ayaw naman ng mga bangag na pagandahin ang buhay nyo. Kaya nga, February pa lang, 70%. Okay? More than 70% ng national budget ay inubos na nila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat talaga bopis ang parusa sa mga yan. Alam nyo, kung may chance kayo makatakas sa kahirapan sa Pilipinas, siguro tumakas na lang kayo sa kahirapan kasi wala na po talagang matinong hustisya sa Pilipinas. Kapag kritiko ka at hindi nagustuhan ng sinabi mo, gagawan ka ng mga kaso-kaso din, illegal search warrant, ang gagawin ni Lisa Tanas through PNP, through Torrent. Nakita nyo naman kung paano ginawa sa KOJC, mga kababayan. Ngayon, yung mga vloggers, 37 vloggers na pinatawag dyan sa ulul na barbers na yan, na inakusahan kaming narco o pogo vloggers, sana mapatunayan mo yan sa korte. Tangina ka, barbers. Hindi ka pa lamunin ng demonyo na kamukha mo.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!